kwentong ito ay hango sa aklat ni Rizal na Noli Me Tangere ng Kabanata 21 na pinamagatang ang kasaysayan ng isang ina. Inihahandog ng ikatlong pangkat mula sa BSHM 4. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Tila wala sa sariling binabagtas ang daan patungo sa kanyang tahanan. Tumatakbong humahangos, nahabol ng mga kakilakilabot ng kutob ng loob. Nang malapit na sa kanyang bahay, ay nakatanaw sa Moncapacete ng sundalo sa ibabaw ng bakod ng kanyang taniman. Tumigil upang pigilan ang panginginig na nahahan sa kanyang buong katawan. Nilisan na ng mga sundalo ang kanyang bahay at nasa lubong na sila-sila lamang. Walang dala kundi ang inahing manok na pinatataba ni Sisa. Huminga at lumakas-lakas ang kanyang loob. Kay buti at mabuting puso sila'y mayroon. Muling tumingin bilang pasasalamat sa langit at bumalik ang pag-asa sa kanyang puso. Nagpatuloy sa paglalakad hanggang nasa lubong ang mga gwardiya sibil. Nagkunwaring tila hindi napansin ng mga ito at ang kanyang inahing tila humihingi ng tulong. Hindi pa siya nakalalayo ng gaano na kanyang nadinig na siya'y mga has na tinawag. Hoy babae! Hoy ikaw! Magsabi ka sa amin ng totoo. At kung hindi, itatali ka namin sa pulong iyon at bibigyan ng 2 putok. Ikaw ba ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang salaping inuwi sa iyo kagabi ng iyong mga anak? Anong salapi? Huwag mong ipagkakaila sa amin, sapagkat lalo pang masama ang mangyayari sa iyo. Naparito kami upang muliin ang iyong mga anak. Ang malaki ay nakatanan sa amin. Saan mo itinago ang maliit? Mga Ginoo, hindi ko na alam. Mahabang araw ko na hindi nakikita si Crispin. Inakalang ngayon sa kumbento ay makikita ngunit doon ay walang sinabi sa akin kundi Siya ibigay mo sa amin ng salapi at babayaan ka namin. hindi mga magnanakaw ang mga anak ko. Kahit gutom, nagtitiis kami sa gutom. Sinusumpa ko sa pupuspalat kong buhay. Walang inuwing ni isang kwata sa akin si Basilio. Kunin niyo ang lahat maibigay niyo sa bahay at gawin niyo ang nais niyo.
Kami mga mahihirap ay hindi pa ang magnanakaw lahat. Kung gano'n ay sumama ka sa amin. Bahala na sumipot ang iyong mga anak upang isuoli ang salaping ninakaw. Sumama ka sa amin! Ako? Sasama sa inyo? At bakit hindi? Mga Ginoo, maawa kayo sa akin. Ako'y lukhang maralit na lamang. Wala akong ni ginto o ni iyas na maibibigay sa inyo. At tanging pag-may-ari ko lamang ay inyo nang kinuha. Ang inahing ipagbibili ko sana. Kunin niyo ang maibigay niyo sa aking kubo. Ngunit hayaan niyo na lamang dito. Bayaan niyo akong dito pumatay. Lakad! Sasama ka! Sasabi ako na totoo! Pag hindi ka sumama sa amin ay tatalian ka namin. Mga Ginoo, pakiusap. Bayaan lamang ninyo ako mauna ng kahit konti kisa sa inyo. Siya, hanggang rito makarating tayo sa bayan, ay magyayari tumakbo ka at papagitna ka sa amin. Sa pag nasa bayan na, ay maaari ka magpaunang 20 hakbang. Ngunit ikaw ang bahala. Huwag kang papasok sa alimang tahanan. Hindi huwag kang hihinto. Lakad at patuloy! Halos mamatay sa kahihiyan. Tinakpan ng panyo ang kanyang mukha at lumakad nang hindi tinitingnan ang nilalakaran at tahimik na inuluha ang kanyang pagkaaway. Nadinig niya ang mga yabag ng mga kabayo. Iyon ang mga nagdadala ng mga isda sa mga bayang-bayang nasa loob. Naglalakbay ng pulupulutong, lalaki at babae. Sa pagdaraanan sa kanya, nawari bagang sa palagay niya, siya'y sinagasa at niyuyurakan. At ang mga tingin paawa o pawalang bahala ay lumulusot sa kanyang panyo at pumapasok sa kanyang mukha. Ibig mo magpahinga? Salamat. Nang mga sandaling iyo'y, inirepeke ang mga kampana na nagsasabing tapos na ang misa. Tinulina ni Sisa ang kanyang lakad upang hindi masagupa ang mga taong palabas. Ngunit hindi maiwasan ng pagkakasalubong. Binati niya ng taglay ang mapait na ngiti ang dalawang kakilala na nagtanong sa kanya sa tulong ng tingin at pagkatapos ay tumango. Nakatungo na naglalakad, ngunit gayon pa may natitisod siya ng mga bato sa lansangan. Saan ninyo nahuli? At ang salapi. Bakit kaya siya hinuli ng mga gwardiya sibil? Yan ang ina ng mga magnanakaw. Wala na kasi ibang nag-aaruga sa mga bata. Mag-isa lang kasi siya. Walang kwentang ina. Dito! Ang kwartel ay isang silid na magulo. Naroon ang mga babae, mga sundalo at maging mga baboy at mga manok. Lahat ay abala sa kanilang gawain. Isang babae ang nagsalita. Hoy, Sisa. Saan ninyo nahuli? Nasaan ang salapi? Tila mga sisiway nakawala. Wala na ba kayong dala kundi ang inahin? Siya, kailanman ay mabuti ng inahin kaysa mga sisi. Pumasok ka! Nasaan ang Sarento? Hindi po namin alam. Magbigay alam na ba sa Alperes? Hindi rin po namin alam. Kalanggalan sa inyo. Kalanggalan ng Alperes. Ano ang gagawin namin sa inyo ng Magdanakaw? Magnanakaw? Ito ang ibabalita ko sa mga praile na kung ibig niyo makuha na wala, hingin sa kanya si Antonio o maghabol sa mga nunsyo. Dahil dito ipinagtabuyan si Sisa sa kwartel. Halos ipagtulakan sapagkat ayaw kumilos. Nang siya'y napasa gitna ng lansangan ay lumakad patungo sa kanyang bahay ng balisa.
Tumakbo pagkatapos sa bahay ni Matandang Tasyo. Tumawag sa pinto, ngunit walang naroon, kaya't bumalik sa bahay at pasigaw na tumawag ng, Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! muling umakyat sa kanyang bahay. Umupo sa banig ng kanyang hinigaan ng gabing nakaraan. Itinaas ang tanaw at nakakita ng pilas ng baro ni Basilio sa dulo ng isang sanga sa labas ng kanilang tahanan. Tumindig siya. Kinuha ang pilas ng damit na may bahid ng dugo at pinagmasdan sa ilalim ng liwanag ng araw. Crispin! Basilio! Andito na ang nanay! Crispin! Basilio! Mabuti naman po sa amin si Senyor Ibarra, Inay. Ang sabi niya nga raw po sa amin ay pag-aaralin niya na po kami. Pangarap ko po yun, Inay. Gusto ko pong makapag-aral kami ni Kuya. Maaari po ba iyon? Ipapakiusap ko talaga sa Senyor na makapag-aral kayo, mga anak ko. Andito na si Hindi ko kaya. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Mahal kayo ni nanay. Diba? Mahal kayo. Mahal kayo ni nanay. Kayo lang. Mahal kayo ni nanay. Crispin! Basilio! Mahal kayo ni nanay. Huwag na kayong magtago kay nanay. Sige na. Crispin, Basilio! Magpakita na kayo kay nanay. Ang natutuwa
pinagyabang dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang hinihigan, ngunit ang gintong baul panay kasalanan ang laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw kung magdasal, sinungaling di naman. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaon bang sinilang na ang pag-iisip ay di lubos, o husto ang isip, ngunit sa pag-ibig ay kapos. Ang kaniyang tanging suot ay sira-sirang damit na nakikiramay sa isip niyang punit-punit. May binatang ang gayak, panay diamante at hiyas, ngunit oras magtupad, kulay ahas ang balat. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Yaon bang sinilang ng pag-iisip ay di lubos, o gusto ang isip, ngunit sa pag-ibig ay kapos. Hindi ko matiis ang bawat pasakit ng pait na dinulot ng mabahong hangin. May puot sa dibdib sa bawat pagluha na akala mong bali sa mata ng iba. Kaya't sinong mapalad? Sino ang sa puso at isip ay sala?